Update tayo sa issue ng paggamit ng peking PWD ID at planong Unified PWD ID system. Kausapin natin si Attorney Walter Jason Alava, Concurrent Regional Programs Coordinator at Officer in Charge, Legislative Liaison Officer ng National Council on Disability Affairs. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, sir. Good morning po. Apo, anong pong plano ng NCDA para mapigilan yung paglipanan ng mga peking PWD ID na kadalasang nabibiktima yung mga restaurants? Actually, sir, ang move po together with DSWD and other members ng council ng NCDA is to provide a unified ID for all over the Philippines. Kasi nga po, di ba, dumadami talaga yung fake IDs. Now, we are talking with other mga LGUs natin through our Persons with Disability Affairs offices for awareness on the verification. Kasi doon laging nagtatanong sila kung paano yung mga verification natin. At the same time, what are the safeguards with regard to our ID system? Paano po ba yung proseso, unang-una, ng pagsala para masabing kwalipikado at karapat-dapat mabigyan ng isang PWD ID? Okay, sir. Based on our laws, specifically the Magna Carta, or RA 7277 as amended by Republic Act 9442, and another amendment by Republic Act 10754, meron po kasi tayong 10 types of disabilities na listing. So once you are there with sa 10 types of disability with your disability certificate from our specific na mga medical doctors dun sa specific disability natin, mabibigyan po tayo ng mga IDs ng ating mga LGUs through the Persons with Disability Affairs Office po. And then meron po tayong form doon na i-fill up, and then magbibigay lang po ng ID natin. And then i-issue na po ng ating mga PDAOs yung yung Persons with Disability Identification Cards natin. Meron po tayong as early as 30 minutes po nakukuha na nila yung mga IDs nila. Nabanggit niyo po yung validation. Nakausap niyo na pa bang DOH sa mga posibleng pagbabago pagdating sa pamamahagi ng PWD ID? Kasi may mga ulat na valid naman yung ID pero wala sa database ng DOH. Yes, sir. DOH, sir, Department of Health, is a member of the National Council on Disability Affairs. Si NCDA po, kami po yung parang secretariat ng council. And then ang ginagawa po namin is to policy development. So pagdating dun sa mga polisiya natin with regard to the verification na ginagamit nila yung Philippine Registry for Persons with Disability po. May mga na po tayo, may mga nilalabas na mga statements na po regarding sa dun sa mga nangyayari with regard to the verification. Kasi nga po yung PRPWD natin hindi po talaga siya 100% na makaka-verify dun sa mga IDs. Ang po talaga, ang advice po talaga dun sa verification is to go to the issuer. Ang mga issuer po natin is the LGUs po. Yung nasaan po yung mga Persons with Disability Affairs offices natin. Kumusta naman po yung coordination with the mga establishments? Kasi kung minsan, napagdududahan yung mga may disability na hindi kita Yun yung kaagad-agad na tinitinan nung mga kumukuha ng mga PWD IDs. Tama po, sir, no? Ang ginawa po natin together with our stakeholders is nag-meeting po tayo sa kanila, and then nakipag-usap tayo sa kanila na ang by law, it is mandated to really provide na yung privileges ng ating persons with disability. And then pag may glaring naman dun sa IDs nila na merong na fake siya, 'di ba? Kasi meron naman tayong template po na pinoprovide natin sa NCDA, yung tinatawag nating NCDA Administrative Order Number 1 Series of 2021 po. May template po dun kung anong itsura or ano yung nilalagay or nilalaman sa ating IDs. Pag nakita naman po na glaring talaga na hindi siya pasok doon sa template, yun po na magve-verify tayo. And we advise na pag mag-verify po is doon sa issuer. And then a little help din doon sa PRPWD natin, but pag hindi po natin nakita sa ating PRPWD, better po talaga to contact the LGU issuing the ID po for verification. At yun po ang kagandahan sana ng PWD ID na unified. Nasaan po bang stage na yung pagbuo nito? Maabot po ba yung target schedule ng pilot testing nito? Tama po kayo, sir. Yung sa Unified ID, isa dun sa solution talaga para mapuksa yung fake IDs. And then, with regard po sa kung saan na po yung Unified ID natin with partnership natin sa ating mother agency na si DSWD,
nasa ano na po tayo, nasa prototyping stage, and then dun sa parang inaayos natin yung processing kung paano yung comply natin sa pagpaglabas ng ating or dun sa operations ng ating prototype. But with regard po dun sa timeline po, we are very hopeful po na mapasok naman natin sa ating timeline. But rest assured po na the prototyping is a study, so sana po suportahan natin sa ating mga LGUs para po maging successful po yung ating unified ID. And again, mapuksa po natin yung mga fake IDs. Ayun na nga, magandang programa ito para sana sa mga PWD. Kaya lang, malaking epekto rin naman sa mga maliliit na negosyo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, Sir Rafi. Thank you po sa programa nyo. And thank you for having NCDA po. Salamat po si Attorney Walter Jason Alava ng National Council on Disability Affairs.